si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Rapido Balita. Aha. We have on the other line ang tagapagsalita partner ng Toll Regulatory Board, Uy. TRB, Uy. si Sir Julius Corpus joining us for today's episode of the program. Partner, papasukan natin. Sir Julius Corpus, sir, magandang umaga at welcome po sa programa, sir. Sir Patrick, isang magandang umaga po at kasama niyo po yata si Sir Tito. Si Tito. Dito sa Yes, sir. programa Thank you ngayon. very much. Po, Anyway, Magandang umaga po. Julius. Nakita niyo ako. First and foremost, sir, salamat po at pinagbigyan nyo kami, sir, kahit na po Lunes, baka alam namin pag Monday medyo busy. Anyway, sir, to start the ball rolling, sir, inanunsyo na po ng inyong opisina, Toll Regulatory Board, na ang deadline para po sa cashless toll ay nasa March 15 po ba, sir? Tama po ba? Tama po, Sir Patrick. No? We are going to re-implement na yung ating cashless and contactless toll collection system by March 15 of this coming month. Kaya kami po nagpapasalamat, Sir Patrick, sa tulong ninyo na mai-announce natin at maibahagi natin sa lahat ng mga motorista natin gumagamit ng expressways. Sana naman gagamitin nyo itong natitirang panahon upang yung mga 3% na remaining motorist na sa ngayon ay wala pang ETC device or RFID sticker ay magpakabit na po bago umabot ng March 15. Unang-una po, Sir Patrick, napakarami pong installation stations na inilatag ng ating mga toll operators, concessionaires, and providers para maging mas madali ang pagkuha, pagkabit ng RFID. At the same time, wala po tayong maintaining balance required, wala ring bayad yung RFID. At ang kailangan lamang na ilagay na initial load, yung sapat na load lamang upang mabayaran ang inyong toll fee when you pass through the expressways. Opo. Sir Julius, buti binanggit mo yan. But sir, correct me if I'm wrong, but the last time na ako po ay nagpa-reinstall ng aking RFID, yung NLEX po, I think parang 500 yata required na lalagay mo na deposit. So sir, wala na pala yun. Hindi na po yun applicable ngayon, Sir Patrick, because we have now revised in implementing rules and regulations ukol sa pagpapatupad nitong cashless natin. At we expect and we are assured by the will comply thereon. Yun naman po kasing binibigay nilang suggested amount lamang po yun, no? But it is not because kailangan lang naman pong ilagay dyan talaga sa load na yan, yung sapat lamang para mabayaran yung toll fee ginagamit ninyo. Kung minsan, gaya po tayo, no? Kung minsan, alam natin, ang gagamitin natin 200 lang. Pero para hindi tayo madalas maabala sa pagpapaload, sa o sige, lagyan mo na ako ng 500 para sa ganon, hindi ako load ng load every time I use the expressway. Iyon po yung discretion na ng RFID subscriber. Tama. O sir, dinawin ko lang iba pa po ito sa itong dapat na required na installation ng RFIDs. Sir, iba pa ito dun sa plano nyo na barrierless tollways program. Yeah. Opo. Patungo po tayo ron, Sir Patrick. Under pilot testing pa nga po yung system na yan as of now because there are so many things to fix muna bago natin may patupad yan at ng toll operators. But there are already pilot testing areas gaya dito sa Valenzuela area at saka yung NLEX Lex Connector. Ang sa entry point is single lane free flow ang tawag nila sa certain hours sa Valenzuela. Dito naman sa NLEX Connector 24/7 pero you have to slow down to be read dito sa kanilang toll plaza. Opo.
Sir, linawin ko lang, since ipatutupad nyo na po yan sa March 15, let us concentrate dun, sir, sa nabasa po ng balita ni Tito na yung magko-concentrate naman kayo doon po sa penalty. Sir, automatic ba yan? Halimbawa lang, ako, sir, medyo akala ko may laman pa yung aking RFID, pero sir, kulang na pala. Automatic ba yan, sir? Uhuli na kagad ako at pagmumultahin ako dahil sa first offense po, Sir Julius? At this time, Sir Patrick, the penalty will only apply kung wala kayong no valid ETC, no entry. Yun po. Ayun. Doon pa lamang po. So, kunwari, nakatune nga po yan doon sa wala pang ETC device. Apo. 97% naman po halos meron naman na eh. So, nakatuon po itong ano natin, yung penalty natin doon sa mga wala pang ETC device or invalid yung ETC device nila o kaya na-deactivate yung kanilang ETC dahil hindi binabayaran yung kanilang mga utang o kaya due for replacement na, hindi naman nila ni-replace yung Okay. RFID nila, di ba? Pero yung pong sinasabi niyong kulang ang load, ay papatawan na ng penalty or what, hindi pa ho natin ipapatupad yun, i-defer muna yan. Subalit darating din po ang takdang panahon na yan din ay papatawan natin ng necessary penalties kung kinakailangan sa darating na panahon. So, Sir Julius, Partner, partner, ikaw muna, sige. bago tayo lumayo dyan sa penalty kapag kakulang yung iyong pondo dun Load. sa paglabas, pagpasok mo ng toll gate, partner, ano naman yan, na dagdagan ko lang yung clarification ni Sir Julius. Sa aking karanasan, kapag kulang po ay nagne-negative, pag reload mo yan, babawasin at Babawas. mag-update ka agad yung iyong ano. So, hindi masyadong problema yan. Ang problema talaga, Sir Julius, sa ngayon ay yung pagtatanggal ng ilang mga toll gates along the highway. Karamihan po na ilagay nyo na po dun sa talagang exit point, no? For example, itong Kalamba, no? Yung Kalamba ay dating kilo-kilometro ang haba ng traffic po niyan. Nung umpisa po, nung tinanggal ninyo at dinistribute nyo na po yung labasan o labasan ng mga directions, say Kalamba, Binyang, ano ba tawag doon, Santo Tomas, Batangas, dinala nyo po lahat dun sa exit points na yon. Napakaganda po ngayon ng takbo ng traffic. Ang tanong ko lamang po, kailan po ba makukumpleto yan para naman lahat po ay maranasan na hindi na natatraffic sa labasan o pasukan ng expressways? Sir Tito, maraming salamat po sa compliments ninyo for the seamless travel na ating pong pinatupad dito sa SLEX. Ayan nga po ang bagay na ating pinagagawa at tinutupad naman ng ating mga toll operators and concessionaires wherein which they really try to promote yung seamless travel. Tinatanggal nila yung mga toll plazas that hinder yung free flow ng ating mga motorista sa ating mga expressways. And if I am not mistaken, itong mga north, ano po natin ay halos nakakomply na ganun din sa south. Except ito pong there are some areas na meron pa rin silang hindi magawa ng paraan sapagkat it takes some time before we can do that because there are two owners of the concession. Alright. Sir Julius, follow-up lang, partner, no? Dito sa NLEX, mapapansin po ninyo, yung northbound and southbound, paglabas mo ng Skyway or from A. Bonifacio or papunta ka ng south, ay bagong pag-approach mo ng Skyway o papalabas ka sa A. Bonifacio, bakit po laging nagkakaroon ng congestion dyan? At yung congestion po, halos hindi ka makahinga sa dami po ng sasakyan. Araw-araw po yan, Sir Julius. Ito po ba ay may kinalaman sa inefficiency ng traffic management ng NLEX operator? Ito po ba, Sir Patrick, I didn't get the picture very clearly. Ito po ba pa northbound ang binabanggit ninyo, Sir Patrick, Sir Tito? Opo, sir.
Yung pa-northbound, okay. Opo. Ang usual pong nagta-traffic from Skyway Stage 3, ano po? Skyway Stage 3. Going to the north, ang usual pong nagta-traffic dyan are two areas. Ito yung sa Sergeant Rivera, yung sa Quezon Boulevard. Meron po tayong bagong exit dyan, yung Maria Clara exit na binuksan na upang maibsan yung Quezon Boulevard exit po natin. Dito naman po pagdating sa Balintawak, nangyayari po yan kung medyo puno po yung ating toll plaza ng NLEX Balintawak area. Nakikipag-coordinasyon po ang NLEX at ang Skyway pagka may mga ganyang pagkakataon. Kasi may napansin nga po akong isang incident wherein which punong-puno yung Balintawak na apektuhan pati yung Skyway Stage 3 yung pababa. At ang nangyari po kasi may mga incidents o yung mga tinatawag nating mga mishaps or yung mga road crashes na nangyari dito sa NLEX nung mga ganong pagkakataon. Kaya nagbagal ang traffic, inabot po ng Balintawak at nun sa Skyway Stage 3. Isang tanong lang ako, Sir Julius, partner. Nakalagay ho ngayon sa mga pahayagan na magtataas po ang toll rates no, ng 40 sentimos. Kailan po mag-uumpisa ito at pwede po bang aralin din na hindi biglang 40 sentimos ang itataas niya bawat kilometro po, Sir Julius? Sir Patrick and Sir Tito, palagay ko ito yung binabanggit ninyong additional toll fee brought about by the completion of the third Candaba Viaduct. Undergoing pa rin po ang process niyan, yung binabanggit niyong 40 centavos. Kaya nga po ipinapalathala yan upang ipaalam sa ating mga motorista may nakapending na petisyon na pinapayagan natin as long as they will comply. Sa gayon po, in process pa rin po yan, Sir Patrick, Sir Tito. At pagdating po, when they are able to comply with all the requirements, ipapaalam po natin sa inyo kung kailan napapanahon o yung takdang araw na pwede na silang mangolekta for this additional toll fee na naipalathala na dumating sa inyong kaalaman. Ayun.